Magandang hapon po. Sinakmal sa mukha ng aso ang isang bata sa Calamba, Laguna. Ang aso, nakawala raw mula sa pagkakatali. Nakatutok si JP Soriano. Naliligo sa ulan ang batang babaeng yan sa barangay San Cristobal, Calamba, Laguna. Pauwi na siya nang biglang sinugod at sinakmal siya sa ulo ng isang aso. Isang residente ang humabol at umamba sa aso, kaya ito tumigil at tumakbo palayo. Duguan ang ulo at mukha ng bata at agad dinala sa pagamutan. Ayon sa tiyahin ng 7 taong gulang na bata, nakawala sa pagkakatali ang naturang aso ng kapitbahay. Nakatali na po yun, sir. Nakakulong na po. Kasi meron na po din yun nakagat na isang bata. Taga dito lang din po sa amin. Doon po sa pinagtalian, parang naputol daw po ang tali noon kasi tumalon daw po yun sa tulay. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at paligid ng isang mata ang biktima. Ang pagpapagamot sinagot ng may-ari ng aso at tumangging magbigay ng pahayag. Sabi ng tiyahin ng biktima, nakakulong na muli ang asong nakakagat sa kanyang pamangkin. Dati nang nagpaalala ang mga eksperto sa mga pet owner na tiyaking may maayos na pagkain at tirahan ang mga alaga, hindi magiging panganib sa iba at pabakunahan ng mga ito. Pinaalalahanan rin na agad magpagamot at magpabakuna kung nakagat o nasugatan ng hayop gaya ng aso o pusa para makaiwas sa sakit tulad ng rabies. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukod sa matinding ulan at baha sa ilang lugar sa Benguet, kalbaryo rin para sa maraming residente ang kaliwat kanang landslide. Mula sa Baguio City, nakatutok live si EJ Gomez. EJ. Ivan, malaking dagok sa mga apektadong pamilya ang nangyari sa kanila, no, yung pagbangon daw muli, yung kailangan nilang gawin dulot ng or pagkatapos ng kabi-kabilang landslide. Sa videong ito, kita ang malakas na ragasan ng tubig, putik at mga bato sa creek sa Sitio Akupan, Barangay Birag sa Itogon, Benguet. Isa sa mga nawalan ng tirahan, ang 67 anyos na si Agustina. Talagang totally wash out na. Yung bahay ko na tinirahan ng mga anak ko. Pero masakit talaga yung bahay. Yung family house namin, kami ang nagpundar na mag-asawa. Umiiyak ako, masakit sa damdamin na naipundar ng ilang taon. Ganun lang nangyari. Ito pong hinahawakan ko ay bahagi nitong hanging bridge na nasira dulot po ng nangyaring landslide. Sa bahaging ito naman po, nakatirik ang maraming bahay na tinangay ng malakas na ragasan ng putik at bato mula sa bundok. Aabot sa mahigit 50 bahay ang nasira ng landslide, kabilang ang bahay ni Gilberto na ilang dekada nang nakatirik sa bundok ng Itogon. Ngayon, mas grabe kasi natabunan yung yung mga bahay. Nung last year, nangyari ito. Ngayon, nangyari rin. Kaya medyo mahirap sa kalooban. Damay rin ang Akupan Elementary School na pinasok ng putik at lupa. Ayon sa mga otoridad, Huwebes nagsimula ang landslide. Pero dahil sa walang tigil na ulan kahapon, lalong lumambot ang lupa. Yung mga tao doon na pagsabihan na namin lahat, na lumikas na sila mga 1 linggo ng mahigit. Wala namang injuries, walang nagmimina doon. Talagang natural na bumigay lang yung lupa. Dahil sa bantang panganib ng landslide, mga residente lang ang pinapayagang makapasok sa lugar. Nagka-landslide din sa Sitio Talingoroy, Barangay Wangal sa La Trinidad, Benguet. Isang individual ang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa Scout Barrio sa Baguio City, nag-collapse ang isang water refilling station. Sabi ng mga otoridad, bukod sa malakas na ulan, may paghuhukay sa lugar kaya bumigay ang istruktura. Wala namang nasaktan. Sa Camp 6 Cannon Road, bumigay ang kinatatayuan ng isang rock shed. Hindi muna pinadadaanan ang kalsada at pinag-iingat ang mga residente dahil sa patuloy na pagbagsak ng mga bato. Kahapon, may rock slide din sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet.
Ivan, kaninang alas 2 ng hapon, medyo sumilip ng panandalian yung araw dito sa Baguio City. Ang ulan naman, medyo humina kumpara kahapon pero pabalik-balik yan. Ngayon, ang fog mas kumapal nitong nagdaang oras. Itong nasa akin likuran ay hile-hilera ng mga bahay dyan sa bundok. Pero from time to time, no, nawawash out yan o totally hindi nakikita dahil nga sa kapal ng fog. Ang temperature ngayon dito sa Baguio City ay nasa 20 degrees Celsius. Umuulan, tapos malamig, kaya naman talagang kailangan mag-jacket sa mga panahon na ito. Yan ang latest mula po dito sa Baguio City. Ivan? Maraming salamat, EJ Gomez. Samantala, nagkabutas-butas at lubak-lubak ang ilang kalsada sa Metro Manila kasunod na mahigit 1 linggong pag-ulan at baha. Perwisyong dulot niyan sa mga motorista. At mula sa Maynila, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Ivan, tuloy-tuloy ang ginagawang pagre-repair ng DPWH sa mga nasirang kalsada sa malaking bahagi ng Metro Manila dahil yan sa sunod-sunod na ilang araw na pag-ulan at baha. Mula pa noong nakaraang Sabado, babad na sa ulan at baha ang malaking bahagi ng Metro Manila. Dahilan para ang mga kalsada, lumambot at masira. Sa Quezon Boulevard, nagkalubak-lubak ang kalsada. Tila patsi-patsi ang hitsura sa dami ng butas. Naipon na rin ang mga tubig sa mga lubak. Ganon din sa bahaging ito ng Quiapo. Sa may EDSA Magallanes southbound, may mga lubak na rin ang kalsada. Kaya hirap ang maraming motorista na agad nagmemenor kapag nakikita ang butas sa kalsada. Ang rider na si Angel, hirap sa biyahe dahil sa mga lubak. Medyo dumulas ang kalsada kasi laging basa. Laging hindi natin maasahan. Kailangan talaga natin doble ingat pag dumadaan lalo na sa EDSA. Maraming bako-bakong daan. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, doble kayod na sila sa pagre-repair ng mga nasirang kalsada. Immediately kagabi pa po, nagpapatsya na po kami, gumagamit na po kami ng cold asphalt for the time being. Tuloy-tuloy naman po ito 24/7. Kanina naabot na namin nagre-repair ang mga taga-DPWH sa bahagi ng Buendia Flyover sa Rojas Boulevard. Ang ginagawa namin, temporary lang muna. Kasi para yung ibang lubak, kahit pa paano masolba. Pero mga next week, mag-asphalt rin kami. Temporary lang po. Yan po yung tatawag na broken asphalt na rotomil. Yung kinayod. Ayon kay Bonoan, hinahabol nila na maayos lahat bago mag-Lunes. Lalo na magkakasona po ng ating presidente. Ngayon at saka linggo, kailangan po namin mapasyahan lalo na yung mga papunta ng Commonwealth. Ivan, nandito kami sa may Ross Boulevard, malapit dito sa UN Avenue. Yan yung mga lubak dito. Kanina tinambakan yan, bandang alas 3 ng hapon. Pero ilang oras lang ang lumipas, ay balik na naman sa pagiging lubak itong kalsada rito sa may Rojas Boulevard. Pero sabi nga ng foreman nila kanina, babalikan bukas para lagyan ng permanenteng aspalto. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Nako, mag-ingat po mga motorista, lalo yung mga motorsiklo at takaw disgrasya yan. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aayos sa nasirang navigational gate sa Navotas. Baha pa rin sa ilang bahagi ng lungsod dahil dito. At nakatutok si Katrina Son. Abot hita ang baha sa bahaging ito ng Navotas City. Sabi ng mga residente, umaabot pa minsan hanggang dibdib. Nung gawain pa yung bumaba pero hindi ganun kalaki. Pero nasira? Ayun po. Ganyan na, hanggang dito na lagi. Siyempre mo, hindi po makakilos ng maayos. Lagi. Maglilinis ka, kinabukasan, ganyan na naman. Bangka po kasi ang inaano po namin dito eh. Yung travel po dito, yun lang po talagang paraan. 2 weeks na rin po halos. Pero tumigil siya, tapos nung bagyo, eto na po siya, malaki. Kanina, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang navigational gate. Aminado si DPWH Secretary Manuel Bonoan na maraming taon ng problema ang baha sa Navotas. It's a two-pronged instruction sa Presidente. Pinag-uusapan namin to provide yung gaps ng mga revetment walls. Kaagad ang gagawin. And then the long-term solution here is actually to probably reconstruct the navigational gate. And actually, ang plano namin dito is papalitan na into a new navigational gate. That will take some time.
Noong 2024, nabangga ng barge ang naturang navigational gate. Naayos na ito pero nasira ulit noong Mayo. Nire-repair na ito at natapos na dapat noong July 20 pero naantala dahil sa mga bagyo at ulan. Target na matapos ang pagkukumpuni sa August 8. Bumisita rin at namigay ng ayuda ang Pangulo sa mahigit 500 evacuees mula sa mga barangay Tanza 1 at 2. Nasa 160 na mga pamilya ang nandito ngayon sa evacuation site na ito dito sa Tanza National High School. At kapag mataas ang baha o kaya naman high tide, iniinda rin nila na baha pa rin daw ang nararanasan nila kahit nandito na sila sa evacuation site. 150 family food packs po ang binabakas kasama dito, kasama ng hygiene kit at saka sleeping kits. May kulambo pa yung kasama. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.